Magandang araw po sa inyong lahat, mga mahal naming kaibigan. Pakinggan po natin ngayon ang pagpapatuloy ng ating kwentong ating pinamagatang, si Malaginto, ang tunay at totoong hari ng sabungan. Dinalaw nila Leon ang puntod ng kanyang amang si Lolo Virgil at do'y kanyang ipinangako ng paulit-ulit sa kanyang sarili na kahit sa anumang paraan ay ibabalik niya sa kanya ang kanyang nawawalang tungkod. Samantalang nakarating na rin sa kaalaman ng iba pang mga kaibigan ni Itay ang tungkol sa biglaang pagdating ng pamilya ni Lolo Virgil sa aming mismong probinsya. At yun ay labis nilang ikinasiya. Hanggang sa pagsapit ng araw ng Sabado ay muli silang lahat na nagharap-harap sa inuman sa aming mismong balkonahe. Nakasama nila sa inuman si Leon dahil sa ito'y sinundo sa kanila ng dalawang magkaibigang nakakabayong sina Mang Gaston at si Mang Ambrosio. Sa inumay, ipinaalam na rin ni Itay sa kanyang mga kaibigan ang paghaharap ni Itay Cano at Ginoong Alvaro sa aming sabungan at ang magaganap na bakbakan ng kani-kanilang mga panabong. Bagay na labis na ikinasiya at ikinagulat ng mga ito at binanggit na rin ni Itay Cano sa kanilang lahat, lalong-lalo na nga kay Mang Iko na si Leon ang magkakarga ng tari sa paanan ng aming Malaginto. May ibig bang sabihin ito bukas na magbabakbaka ng ating Malaginto at ang panuksokan o sinibalang ni Ginoong Alvaro? Ganoon na nga po, Tatang Pedro. Bukas na nga po, ang sagot ni Itay Cano kay Lolo Pedro. Wala silang kaalam-alam na meron ng ginawang hakbang ang dalawang magkaibigang sina Mang Omar at Mang Gregorio upang matiyak na totoo ngang nasa kamay ni Ginoong Alvaro ang tungkod ni Lolo Virgil dahil sa inalam nila ang kinaroroonan ng mansyon ni Ginoong Alvaro. Dahil doy, mga kaibigan, lalong-lalo na sa iyo kaibigang Leon, hindi lamang isang hinala o kutob na nasa kamay na nga ng magnanakaw na si Ginoong Alvaro ang tungkod ng iyong ama dahil totoong siya ang utak ng lahat. Siya ang nagutos na kunin kay Tatang Virgil ang kanyang nawawalang tungkod, ang revelasyon ni Mang Omar sa harapan ng kanilang pinag-iinuman. Ano? Paano mo nasisiguro yan, paring Omar? Paring Octavo, noong nakaraang gabi ay sinikap naming dalawa ni paring Gregorio na matukyan ang kinaroroonan ni Ginoong Alvaro at nang ito'y aming marating ay dooy palihim kaming nagmanman at nakita't narinig namin ang mga pag-uusap ni Ginoong Alvaro at ng kanyang dalawang mga tauhan. Nakita naming hawak ni Ginoong Alvaro ang tungkod ni Tatang Virgil. Nabuhayan silang lahat ng pag-asa, lalong-lalo na nga si Leon na maaari pa nilang mabawi ang tungkod ni Lolo Virgil dahil sa mga sinabing yon ni Mang Gregorio. Kayang-kaya naming kunin yon ng pagkakataong yon sa kamay ni Ginoong Alvaro. Ngunit naisip naming ito'y aming susubukang kunin sa kanya sa maayos na pamamaraan. Ang sabi naman ni Mang Omar, tama ang naisip niyo at naging desisyon niyo mga kaibigan dahil hanggat maaari ay kinakailangang makuha natin yon sa maayos na paraan. Pero sa oras na hindi siya makinig at sumunod sa ating kagustuhan ay saka na natin gawin ng pirsahang pagkuha sa kanya ng tungkod ni Tatang Virgil. Ang sabi sa kanila ni Itay Cano, alam kong ayaw mo ng ganyang pamamaraan, Iho Cano, pero mapipilitan tayong gawin yun sa kanya dahil hindi na iba sa atin si paring Virgil. Tama po kayo riyan, Tatang Pedro, dahil katulad niyo po, ninyong lahat, higit pa sa isang kaibigan ang turing ko sa kanya at sa inyong lahat. Kaibigang Cano, katulad mo, yan din ang turing namin sa iyo. Magmula nang kami ay mapabilang sa inyong grupo. Ang dugsong kaagad na pagkakasabi ni Mang Omar. Basta't hito lang ang inyong palaging pakatandaan, mga iho. Lalo ka na, Leon. Pilitin nating lahat na maging maayos at panatag ang ating mga sarili sa araw ng bukas sa harapan nila Ginoong Alvaro. Lahat sila'y nangako ng pagsang-ayon sa mga sinabing yon ni Lolo Pedro. Binanggit na rin ni Itay Cano kay Mang Iko na si Leon. Si Leon na muna ang maaatasang magkakarga ng tari sa aming Malaginto. Mabilis namang naunawaan yon
ni Mang Iko hanggang sa sumapit na nga ang araw ng kinaumagahan. Ang araw ng linggo, isa-isang muling nagsidatingan sa aming tahanan ang lahat ng mga kaibigan ni Itay, kung saan ay makikita ng nakahanda na noon si Itay at ang aming malagintong panabong. Paring Kano, nakausap namin kanina si Pedreng. Yun bang isa nating kababaryong sabongero? At ayon sa kanya'y naririto na raw sa ating baryo sa bahay nila Kapitan, sina Ginoong Alvaro. Ganoon ba, paring Octavo? Mukhang apurado na siyang mangyari na ang bakbakan ng ating malaginto at ng kanyang panuksukang iyon. Yun lamang bang sinabi sa iyo ni Pedring, paring Octavo? Ang sagot at tanong ni Itay, ngunit ng puntong iyon ay itong si Mang Clarito na ang sumagot kay Itay at sinabi nitong, meron pa, paring Kano. Ayon kay Pedring, ay nakita niyang merong dalang bayong ang isa sa kanyang mga tauhan at paniguradong yun na marahil ang kanilang panuksukan. At bukod sa bayong na yun ay may nakita rin si Pedring na merong hawak na pahabang bagay at binalot sa isang tela itong si Ginoong Alvaro. Paniguradong yun na Mang Clarito ang pag-aaring tungkod ni Tay Virgil. Oo, Leon, at wala nang iba. Nakahanda na ba kayong lahat, mga kaibigan? Kung nakahanda na kayo, ay tayo nang pumaroon sa ating mismong sabungan. Ang tanong ni Itay sa kanyang mga kaibigan, isa-isa namang nasasabik na sumang-ayon sa kanya ang mga ito. Kung kaya't magkakasama na nga silang lahat na naglakad patungong sabungan. At pagkarating doon, nakita kaagad nilang nasa loob na ng sabungan, katabi ng sentensyador si Ginoong Alvaro at si Miguel. At nang makita ng mga ito si Itay, ay kinausap kaagad ni Ginoong Alvaro ang kanyang katabing tauhang si Miguel. Nalapitan si Itay at papasukin na sa loob ng sabungan. Bagay na mabilis namang sinunod ni Miguel. Mga kaibigan, yang may hawak na isang panuksukan at katabi ng sentensyador, siya ang tauhan ni Ginoong Alvarong bumisita sa aming bahay. Ganoon ba, paring Kano, ibig sabihin yung matabang mamang katabi niya at kausap na mayroong hawak na pahabang bagay at nakabalot sa telay ay si Ginoong Alvaro? Oo, paring Octavo, tumpak ka riyan. At 100% siya na nga, si Ginoong Alvaro. Nang marinig yun ni Leon ang mga pag-uusap ni Tay Kano at ni Mang Octavo, ay nanginginig sa matinding galit itong si Leon. Mang Kano, pinapapasok na po kayo ni Boss Alvaro sa loob ng sabungan upang umpisahan ng patarian ng inyong mga panabong. Sige, Miguel, susunod na kami sa iyo. Leon, ayos ka lang ba? Oo po, Mang Kano. Okay lang po ako kung ganoon ay tayo na sa loob ng sabungan. Teka lamang po, Mang Kano. Siya pa ang magtataring magkakabit ng tari sa inyong palaginto. Oo, Miguel. Sa pagkakataong ito ay siya ang binigyan ko ng karapatang maglagay ng tari sa paanan ng aming malaginto. Ganoon po ba? Sige po. Sumunod na po kayo sa akin. Papasok na po tayo sa loob ng sabungan. At nga pala, siya po si Boss Alvaro. At natutuwa raw po siyang makilala at makaharap kayo ngayong araw na ito. Sumunod kay Miguel, si Tay Kano at si Leon. At dala ni Itay ang aming mandirigmang panabong na si Malaginto. At nang sila'y nasa harapan na ni Ginoong Alvaro'y, natutuwa akong makita ng personal. Nakaharap ko sa loob ng sabungang ito ang tanyag at respetadong sabungerong may halagang natatanging Malagintong panabong. Ang pambungad na pagkakasabi ni Ginoong Alvaro kay Itay, kung saan ay pareho na silang makikitang may hawak na panabong. Ganoon po ba, Ginoong Alvaro? Pareho lamang po tayong natutuwa sa ating pagkikita ngayon. Pero tika lamang po, Ginoong Alvaro, maaari po bang magtanong kung inyo po sanang pahihintulutan? Ano yun, Kano? Ginoong Alvaro, alam ko pong masyado pong personal ito pong itatanong ko po sa inyo. Kung kaya't kinakailangan ko pang humingi ng pahintulot sa inyo. Ano po bang bagay iyang nasa kamay niyo at mukhang napaka-importante po niyan sa buhay niyo? Nasabi ko po yon dahil po sa bukod sa yan ay hindi niyo po mabitaw-bitawan.
ay kinakailangan mo pang ibalot sa isang telang itim. Ha? Isa itong tungkod. Isang tungkod na minana ko pa sa aking yumaong lolo. May sentimental value para sa akin ang tungkod na ito. Kung kaya't ayoko itong ilayo sa akin. Halatang nagsisinungaling siya dahil sa paraan ng kanyang pananalita at hindi rin niya magawa-gawang tumingin sa amin ng diretso. Itong matabang mamang ito. Nagagalit ako sa kanya ngayon. Pero sige lang, kinakailangan ko itong pigilan. Ang noy sambit ni Leon sa kanyang sarili. Ako naman ngayong Tercio de la Riva, alias ka na ang magtatanong sa'yo. Sino yung kasama mong magkakarga ng tari sa inyong malaginto? Naitatanong ko yan sa'yo dahil ang pagkakaalam ko ay may edad na ang iyong personal na magtatari. Pero ngayon ay mukhang bata pa yan. Ginoong Alvaro. Siya po si Leon, ang panganay na anak ng aming yumaong matalik na kaibigang si Tatang Berhel. Ano? Paano? Ano? Ang bagay ng anak ni Tatang Berhel sa inyong baryo? Hindi ba't nasa Maynila siya? Ang gulat na gulat at namumutlang sambit ni Ginoong Alvaro. Subalit nagtaka siya sa sinagot sa kanya ni Itay. Masyado na pong lumalaot ang ating kwentuhan sa loob ng sabungang ito, Ginoong Alvaro. Pagmasdan niyo po ang mga sabungero at mga mamumusta sa paligid. Sa paligid ng sabungang ito, naiinip na ata ang mga ito na parang sinasabi nilang ang tagal nating pagharapin ang ating mga panabong. Huwag po kayong mag-alala. Pagkatapos ng banggaan ng ating mga panabong ay sasagutin ko po ang tanong mo tungkol kay Leon. Pumwesto ka agad sa gilid ng loob ng sabungan sina Itay Cano at Leon at do'y maayos at pulitong ikinarga ni Leon ang kanyang paboritong tari sa paanan ng aming malaginto hanggang sa ito'y matagumpay niyang naikarga at ganoon rin ang ginawa sa kabilang panig nila Ginoong Alvaro. Si Ginoong Alvaro mismo ang nagkarga ng tari sa kanyang panuksukang panabong. Kahit sino pang magtatari ang kunin mo Cano, ay hindi magtatagumpay sa aking panabong yang si Malaginto. Lalapat nasa loob ng aking kaliwang malalim na bulsa ang aking mutyang sagati. At ang tungkod ng namayapang matandang kaibigan mo na si Berhel. Ako na at ang aking panabong na ito ang mananalo sa bakbakang magaganap ngayon. Ang may paniniguradong sabi ni Ginoong Alvaro sa kanyang sarili habang kinakargahanan niya ng tari ang kanyang panabong. Wala akong makikitang takot sa itsura ni Ginoong Alvaro. Sa halip ay sinasabi ng kanyang itsurang punong-puno siya ng pag-asa na ang kanyang panabong ang magtatagumpay. Totoo at tama pong lahat ang mga sinabi mo, Tatang Pedro. Masyadong malaki ang kanyang tiwala sa kanyang mga ninakaw na mga mutya. Ang sabi ni Mang Gaston, naging abala ang Kristo't sentensyador ng sabungan para sa mga perang pusta. Maraming sumuporta sa aming malaginto. Kung ikukumpara sa panabong na panuksukan, ganoon pa may, tuloy ang magaganap na bakbakan ng dalawang mga panabong. Kalmado kayong dalawa, iho, Cano. Huwag niyo sanang maliitin itong aking panuksukan. Ang sambit ni Ginoong Alvaro kina Itay. Kalmado lang po kami, Ginoong Alvaro. Pero kahit kailan, ay hindi po namin iniisip na minamaliit namin ang iyong panabong. Kung ganoon ay ano pang ating iniintay, kutali pareho namang gumanti na ng pagtugay itong ating mga panabong. Teka lamang po, Ginoong Alvaro, nahihirapan na po kayo sa inyong kalagayan. Hawak niyo po ang inyong panabong at ang tungkod. Bakit hindi niyo muna ibigay kay Miguel na isa sa mga tauhan mo, yung iyong tungkod? Alam ko ang ginagawa ko, Cano, at kaya ko ito. Huwag mo akong pangunahan. Kayo po ang bahala, Ginoong Alvaro. Halatado sa itsura ni Leon ang matinding galit kay Ginoong Alvaro, ngunit pilit niya itong pinipigilan sa utos ng sentensyador kay Itay Cano at Ginoong Alvaro ay magkasabay na nga nilang ibinabat nilayuan si Malaginto at ang naturang panuksukang panabong. Paglapat ng mga paa ng aming Malaginto sa sahig ng sabungay, otomatiko nitong ibinukat ikinakampay ang kanyang mga pakpak at tumilaok ito ng sunod-sunod na siya namang pagdilao ka ng mga panabog sa kamay ng mga sabungero. Naglilikot
at nag-iingay ang mga ito. Tumilaok si Malaginto, mga iho. Tumilaok. Tumilaok ang hari ng sabungan at yun ang dahilan ng pag-iingay ng iba pang mga panabong. At ngayon lang muli ito nangyari. Ngayon lang. Ang sabi ni Lolo Pedro. At pagkatapos ng mga kakaibang mga pangyayaring yun, ay pumanat kaagad ng mga sunod-sunod na mga pagpalo ang panuksukan kay Malaginto. Hiyawan ang mga mamumusta. Talsik si Malaginto. Ngunit nagawa nitong pigilan ang mga susunod pa sanang mga pagpalo sa kanya ng panuksukan. Tumama sa kawalan ang lahat ng mga pagpalo ng panuksukan dahil sa mga pag-ilag at paglayo sa kanya ng aming Malaginto. Lahat ng mga pagpalo ng panuksukay mabibilis at malalakas. Kaya naman ay sa oras na tamaan ng kanyang paang may tari si Malaginto ay paniguradong wawak-wakin ito ang katawan ng aming panabong. Tumalon si Malaginto at bumanat ito ng mga pagpalo sa panuksukan. Ngunit lahat ng mga yun ay dumaplis lang din sa panuksukan. Sumablay si Malagintong pabagsakin ang kanyang katunggaling kaparehong agresibo. Agresibong panabong, parehong palaban, at pareho ang mga ito ng paraan ng mga pag-atake. Kung kaya inisip ng mga mamamustang maaaring ang bakbaka ng dalawang mga panabong na yun ay ang bakbakang magpapabagsak na sa aming Malaginto. Kanoon pa may hindi kakikitaan ng tensyon, alalahanin, lalo na nang takot ang itsura ni Itay, maging si Leon. Ngunit si Ginoong Alvaro'y, "Ha ha 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 ha! Nakikita mo ba yan, Miguel? Nagagawang higitan o lamangan ng aking panabong si Malaginto. At sa lahat ng mga nakabangga niya, siya lang o ang aking panabong lang ang nakagawa noon. At alam kong magagawa niya itong pabagsakin dahil sa aking dalawang tangang matya. Ha 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 ha!" Ang nooy masayang pagkakasabi ni Ginoong Alvaro at abot na sa kanyang tenga ang ngiting mababanaag sa kanya. Tumalon si Malaginto sa ere upang sana'y atakihin ang kanyang kaharap at nakapusturang panuksukan. Ngunit sinundan siya ng panuksukan sa ere at do'y otomatiko silang nagpalitan ng mga pag-atake. Talsik palayo si Malaginto, ngunit nagawa niyang isungkit sa kaliwang pakpak ng panuksukan ang kanyang paang may kargadang tari. Dahilan upang bumulusok pa ibaba. Dahilan upang bumulusok pa ibaba sa sahig ng sabungan ng nasabing panuksukan. Dismayado ang lahat ng mga mamamustang pumusta kay Malaginto. Dahil pagtayo ni Malaginto'y medyo paika-ika na ito kung maglakad. Samantalang tuwid pa rin kung ihakbang ng panuksukan ng kanyang mga paa. Ngunit ang kanyang kaliwang pakpak ay nakalaylay na't sumasayad na sa sahig ng sabungan. Hiyawang lahat ang mga mamamustang pumusta sa panuksukan. Samantalang mabilis namang kumilos ang sintensyator ng sabungan. Pinagharap niya't pinareho ang dalawang mga panabong. Ngunit, "Imposible ito! Bakit muli na namang bumigat ito si Malaginto? Oh, anong klaseng panabong ba ito?" Ang sabi ng sintensyator. Parehong muling gumanti ng mga pagtuka ang dalawang mga panabong. Kung kaya't ay magkasabay niya ang mga itong binitawan sa sahig ng sabungan at doon meron ang naging pagbabago sa kanilang bakbakan. Dahil sa ang kanina'y puro mga sablay na mga pagpalo ni Malaginto'y napalitan na ng mga pulidong mga pagpalo. Makailang beses siyang inatake ng panuksukan, ngunit sablay lahat ng mga yon. Lumipad ng napakataas si Malaginto at kung ito'y ilalaraw ay nagmistulan na nga itong ibong mandaragit na kahit na anong oras ay nakahanda na itong Manila ng kanyang makakain. At dahil sa bali na ang kaliwang pagpak ng panuksukan, kung kaya't hindi na nito magawa-gawang lumipad sa ere. Sa halip ay makikita na lamang itong nakatingalang hinihintay ang pagbulusok sa kanya ng aming Malaginto. Bagay na hindi naging maganda sa paningin ni Ginoong Alvaro at ng mga mamumustang pumusta sa kanyang panabong. Naging mabalasik si Malaginto na kung ito'y ikukumpara sa isang tao'y parang nag-aamok na ito na para bang matindi ang kanyang galit sa panuksukan dahil sa walang pangimi-niyang pinalo ng pinalo at dinala sa gilid o harang ng sabungan. Ang nasabing panuksukan, naglabas ang lahat ang mga bituka ng panuksukan at halos maubos na ang kanyang mga balahibo sa kanyang katawan. Nang ito'y tinantanan ng aming Malaginto, wala ng buhay
ang kaawa-awang panuksukan na siya namang ikinagulat ni Ginoong Alvaro dahil doy, masayang idiniklara ng sentensyador na panalo ang aming malagintong panabong. Imposible ito. Paanong natalo pa rin ang kanilang malaginto ang aking panabong? Oh! Anong uring panabong ba si Malaginto? Ginoong Alvaro, natalo ni Malaginto ang inyong panabong. Oh! Kano? At oras na upang malaman mo kung bakit naririto si Leon at siya pa ang nagkarga ng tari dito sa hawak kong panabong na si Malaginto. Ha? Anong ibig mong sabihin? Kano? Ang sumagot kay Ginoong Alvaro ay itong si Leon at sinabi nitong, nais ko nang bawiin sa iyo ang bagay na pag-aari ng aking ama. Ang kanyang tungkod na ipinakuha mo sa iyong mga tauhan, Ginoong Alvaro. Ha? Ano? Maraming salamat po muli sa inyong ginawang pagsubaybay sa ating kwentong si Malaginto. Muli po, nais ko lamang pong pasalamatan ang lahat ng mga sumusuporta sa ating kwentong ito. Abangan niyo po ang karugtong ng ating mga kwento sa ating channel, Kababalaghan PH, at sa main channel nating ito, Mundo ng Misteryo at Kababalaghan.